ang natutunan ko last year, overthink sa gagawin mo and focus lang tayo sa isang bagay kung ano yung nagpapasaya sa atin. So hello guys, kumusta kayo? It's been a while and kumusta kayo mga mombag? Hindi na tayo na pag-upload sa YouTube natin dahil sobrang busy ko sa pag-freelance also sa school. Yung pag-freelance ko naman guys, need ko talagang ng pera kasi need ko mag-upgrade ng mga gears ko. Like ngayon, naka full frame na tayo guys. And sa pag-freelance natin, na pag-invest natin, natapos na natin yung binabayaran nating new camera na Sony EC na full frame. And yun, big investment to. And nakabili na rin tayo ng ilaw na Amaran 300C. And meron tayong bagong gimbal guys na RS4. And meron na tayong new lens na dalawa ang binili natin, is Tamron 24mm and Viltrox. So yun palang apart ko ngayon. Pinaka gusto kong bilhin is 2470 na G Master 1 or 2, kahit ano dun. Kasi ayun yung pinaka dream lens ko kasi all around na yun. Kaya no need na magpalit ng mga lens. And papasalamat lang ako sa mga naging client ko last year. So sa mga nakasama ko sa project. So shoutout sa Megastar Production. Diwala pa rin saan sila since last year, 2024 na first shoot ko sa kanila sa Laguna. Then sinama ko sa Thailand and pag-shoot ulit ako sa kanila ng dalawang pageant. And yun, napasama ako sa Dubai and natuwa naman sila sa ginagawa ko. And ba't ko naman titipirin yung mga client na nagtitiwala sa'yo, diba? Then bigay mo yung best mo sa mga ginagawa mo para ikaw ulit kunin nila. And syempre sa mga other clients na nagre-repair sa amin sa Creative Sequence, thank you very much po sa inyo lahat, sa mga naging client namin. And also sa music video. Yung music video kasi yung pinaka masayang ginawa namin last year. So yun yung pinaka the best part at masaya. And also masaya rin akong na-explore namin yung iba-ibang part ng being multimedia artist. Pag-shoot na rin ako sa Frysing Rough Artist like si Ron David, 3L gang ata yun. Pag-shoot tayo sa Viva Records. And malaking achievements na nagawa ko last year. And marami nangyari last year. Sobra. Pero yung saya na yun minsan napapalitan ng lungkot at mixed emotion guys eh. Minsan okay, nakuha mo na lahat ng gamit mo, nakapag-invest ka na, pero yung mental health o yung katawan mo na kala mo okay ka, pero hindi pala. Okay, marami kang client pero yung mental health mo hindi maayos. Like, drain ka, nawawala ka sa focus, lagi kang iniisip. Mga nangyari sa akin last year guys. Way back Bearmans, pagpasok ng Bearmans, ayun na yun. Sobrang dami kasing project that time. Ayan na yung pumasok na yung burnout ko. Syempre stress nandun na rin. Pero pinilit ko lumaban. Parang hindi kinakaya ng katawan. Ay, ng utak. Mahirap kasi pagsabayan yung pagiging freelance student. And also kung gusto mo maging content creator. Parang nape-pressure ka sa ginagawa mo na gusto mo mangyari na ganito, na matapos mo pero hindi mo magawa sa sarili mo. Parang ganun. Yung sa utak mo gusto kong tapusin pero ayaw ng katawan ko na tapusin siya. Parang ganun. Yung reason ko last year kaya meron mga fail akong content na hindi ko natapos guys. Like yung multo also na yun. Dami nagre-request ng multo na gagawin ko sana pero di na siya natuloy. And yung mga short film namin na dapat i-entry namin pero di namin na-entry. Siguro sobrang drain lang talaga ako that time. Kaya hindi ko na nagawa. Marami ring ganap sa trabaho. Pero ngayon guys, okay naman, naka-recover na ako. Laban ulit tayo sa buhay. And supportahan nyo pala yung gagawin kong bagong channel. Bagong channel natin gagawin is The Story of Stuff. Bakit The Story of Stuff yung pinili kong title channel? Kasi papakita ko sa inyo kung ano ba yung nangyayari, kung related ba sa inyo yung mga nangyayari sa buhay ko din. Like same tayo ng mindset, same tayo ng nangyayari sa buhay. Mga ganun type na excited ako magawa yun. Solo content creator. Magawa ko siya kasi na-inspired talaga ako sa mga international artists guys. Sobrang galing nilang gumawa ng short film nila. Kala mo nasa Netflix pero sa YouTube mo lang din pala mapapanood. Like sila Ipaprisa guys, Gox Art, si Natalia, Shy Guys. Sobrang gagaling gumawa ng storytelling. Kaya na-inspired akong gumawa nun. Ewan ko kung may gumagawa na dito sa Pinas na ganun.
Pero pag nagawa ko ngayon taon, siguro ako yung first. Pero di ko alam kung may gumawa na sa Pilipinas ng ganun type cinematic vlog. Syempre pag ako yung gumawa mag-isa nun, tapos ako yung pinaka gumawa ng ganong short film na skits. Sabihin natin skits, sabihin natin script na yun, short film. Proud ako dun sa sarili ko na ako yung pinaka first something. Sabihin natin ako yung pinakaunang gumawa ng short film na ganun. Act mo, shoot mo, edit mo. Sobrang excited nun and lahat yun pinaghirapan mo ng ikaw lang. Ayun ang challenge ko sa sarili ko. Gusto ko talaga mangyari. Kaya supportahan nyo ako guys sa gagawin ko. And stop this year, tayo nyo. Para siya Netflix series. Excited ako. And ayun, balikan lang natin tong camera. Ito. So ito guys, sobrang sentimental value sa akin ito. That time, ito ako nag-start. Inipon ko to guys. Binili ko to 2020 ata. Kung hindi ako nagkakamali. 2020 ata to, patapos na yung pandemic ata something. Or hindi pa, di ko alam. Nakalimutan ko na. And kasama ko dito yung tropa kong si Ron. Second hand ko kasi binili to. Ito yung pinaka-first kong camera ang binili na in-invest. Sa pagiging graphic designer ko dati sa work ko. Before ako pumasok sa college. Di ko akalain dito sa camera na to guys. Dito ako mag-i-start na maging photographer, maging videographer. Kasi di naman ako mahihayin ako sa camera guys. Sa totoo lang, mahihayin ako sa camera nung bata ako. 10 years old ako, 11, 12, 15. Sobrang mahihayin ako sa camera. Pero pagdating ng senior high, so nakita ko yung sarili ko na may potential pala ako sa multimedia like sa Photoshop. So sa editing also. Parang nakikita ko yung passion ko na ay ito pala yung gusto ko mangyari sa buhay. Kaya way back 2019, nag-start ako mag-edit. Vegas Pro, Filmora something. For explore ako dun sa ibang bagay. Then ayun, 2020 dito na ako nakapag-start ng camera, vlog lang. Sa cellphone lang ako nagbablog dati guys. Then yun, marami na nangyayari dito sa camera na to. Dami na napuntahan nito guys. Di ko siya ibebenta, itatabi ko to hanggang tumanda ako. Kasi sobrang sentimental value na ito sa akin talaga. That time, dito ako nag-start. Dito ako marami na kilala sa camera na to. Yun, ayaw ko lang siya ibenta. Natutunan ko last year, huwag may pressure sa sarili mo kasi sobrang tayo yung iniisip talaga. Gusto kong gawin to, gusto ko siyang gawin pero di ko magawa. Sa physical nga, overthink sa gagawin mo. Focus ka lang sa isang bagay. Ayun yung pinamaganda. Focus ka lang sa isang bagay. Huwag marami. Kasi mahirap pag multitasking na iniisip mo, sobrang ito ganyan. Gusto mong gawin ito, gusto mong gawin yan. Ayun, kaya siguro doon ako na-stress. Doon ako nahihirapan. Siguro. Kaya marami ako iniisip. Pero ngayon, recover na tayo. And focus lang tayo sa isang bagay. Kung ano yung nagpapasaya sa atin. Ayun lang. And I hope magawa ko nga itong gagawin ko ngayong year. And thank you guys sa mga sumusuporta sa akin since day one. And sana supportahan nyo pa rin ako hanggang dulo. Kahit na unti-unti yung papichi-piche. Kahit makikita nyo lang yung mga content ko na ginagawa like cinematic sa Instagram. Follow nyo kasi Instagram guys sa visual. And sa Facebook stuff. Gagawin ko lahat ng platform yung basta repsta para makita nyo sa lahat ng platform yung gagawin ko. And thank you guys and I love you all sa mga sumusuporta sa akin. And ito ang sasabihin ko guys, always be creative sa gagawin mo. And kapal si stuff. See you in another vlog and goodbye. Baka nyo guys yung Dubai ko. Dubai vlog. Bye!